attorney, maitanong ko, yung naging pagpapalit ng liderato kahapon, legal ba yun, attorney? Ayon ba yun sa rule ng Senado, Attorney Jericho? Well, medyo komplikado yung nangyari kahapon. No? Although may mga nangyari na nung nakaraan involving leadership change at saka yung determination ng quorum. Pero mahalaga, tingnan natin ano ba yung naging basihan nila kung bakit sinabi na nagkaroon na ng quorum o nagkaroon na ng sapat na numero para magkaroon ng business sa Senado. Kung titingnan mo under Section 16, no, yung second paragraph ng Section 16 Article 6 of the 1987 Constitution, kailangan ng quorum para magkaroon ng business or makapagtrabaho yung Senado. And according to that particular article, yung quorum pertains to the majority of the House or the Senate. So ibig sabihin majority, 50% plus 1. So in our case, we have 24 senators. So ang majority niyan is 13. So actually, the general rule na sinasabi ng Constitution is in order for the Senate to conduct business or para makapagtrabaho sila, kailangan natin ng 13 senator present during the session. Pero may mga desisyon ng Korte Suprema, yung naririnig natin recently, yung Avellino versus Cuenco. It is a very old case, no? 1949. It was decided long time ago, hindi pa tayo pinapanganak nito, na nagkaroon din ng leadership change, pero 12 lang din yung bumoto or 12 lang yung present during the said session. Ang sabi ng Supreme Court, dahil si Senator Tomas Confesor was outside the Philippines during that time, walang coercive jurisdiction ang Senado para to compel his attendance. Kaya sabi at that particular point, 23 lang yung available senator. Kaya pwedeng maging quorum ang 12. Pero magkaroon ng quorum dahil merong 12 person present during that particular session. In our case yesterday, medyo hindi tutugma, no? Kasi kung titingnan mo, yung ruling ng Korte Suprema during that time is nasa labas ng Pilipinas, si Senator Confesor. In our case right now, dalawa yung nawawala. No? Dalawa yung nawawala. Si Senator Estrada na nakakulong ngayon sa City Jail sa Payatas yata nakakulong si Senator Estrada at saka si Senator Bato de la Rosa na hindi mo alam kung nasaan. Hindi mo nga alam kung nasa Pilipinas pa siya, di ba? Pero ang explanation kahapon ni Senator Lacson at ni Senator Gatchalian, dahil hindi namin pwede i-compare yung attendance ni Senator Bato de la Rosa at nasa kustodiya ng korte at ng pulis si Senator Jinggoy Estrada, wala kaming coercive jurisdiction sa kanya. We cannot compel their attendance. Therefore, yung 22 ngayon lang ang available para magkaroon na maka-attend ng session kahapon. And dahil 12 na kami kahapon, majority na kami at meron ng quorum. Yun yung explanation nila. So kung titingnan mo, dahil wala allegedly ng coercive jurisdiction yung Senado kahapon kay Senator Bato de la Rosa at Senator Jinggoy Estrada, na-reduce yung number to 22 and then the quorum now, yung majority, pwede na yung 12. Kaya na-justify yung change of leadership kahapon. Opo, yun. Eto, attorney, maisingit ko lang na katanungan. Kasi nagpalit na naman lang ng liderato. Bakit hindi pa ang pinalitan yung Senate President? Bakit Senate President pro tempore yung itinalaga kay Senator Win Gatchalian? Bakit hindi pa Senate President, Attorney Jericho? Na-promote na ako kagad. Anyway, kung titingnan mo naman yung provision ng Section 16 Paragraph 1 ng Article 6, in order for you to elect a Senate President, you need the majority of all the members. No, iba dun sa Paragraph 2 na majority of the House or the Senate lang na pwede mong subject so interpretation na kung may coercive jurisdiction, pwede ma-reduce yung number. In electing a Senate President, ang nakalagay sa Constitution natin, majority of all the members. Hindi siya qualified. Ibig sabihin, absolute majority. So in order for the Senate to elect a new or a Senate President, ang kailangan natin ay absolute majority, which is 13. Kulang pa sila ng isa kahapon.
Kaya ang na-elect lang ay Senate President pro tempore. Kasi kulang pa ng isa to constitute an absolute majority. So yun ang Iyon, at pinagkaiba niya. least nalinawang Pro can be subject to yung constitutional majority na tinatawag kung hindi kaya kung walang coercive jurisdiction yung court sa ibang senat, yung senate sa ibang senador, pwede siyang ma-reduce. Pero in electing a Senate President, ang nire-require ng Constitution, even the Senate rules, are all the members. So absolute majority. So which is 13. opo, yun, Yun ang very well dahilan said. kaya pa hindi sila nakapag-elect ng Senate President ka. Opo, iyon. At least nalinawang kami doon, attorney. Ano? So dito, attorney, sabi dito, attorney, nagbago daw yung liderato ng Senado or nagkaroon ng pagbabago sa liderato ng Senado kahapon dahil kay Senator Escudero. Anong ibig sabihin nun, attorney? Tama, ano? Surprisingly, biglang lumabas si Cheese sa gilid, di ba? Kung mapapanood mo yung video, doon nagpalakpakan yung mga tao. Kasi kahapon, yung minority natin, ano lang sila, 11. Di ba? 11. So, hindi sila pwedeng magkaroon ng quorum kasi kung ang number mo ay 22, in order for you to have a working Senate, kailangan mo ng 12 bodies. At least 12 para magkaroon ka ng majority. Kahapon, 11 pa lang sila. Wala pa si Chis Escudero. So 11. So nung June 1, June 2, 11 lang yung present sa session hall. Kaya hindi sila nakapagkaroon ng session. Nung dumating si Chis Escudero, 12 na sila. So ang majority ngayon ng 12, ang majority ng 22 ay 12. So pwede na silang mag-conduct ng business. Kaya makita mo, sabi trabaho na tayo, pwede na tayo magtrabaho kasi meron na silang sapat na numero in order to conduct business based on doon sa sinabi nilang majority which is 12. Opo. Eto, attorney, dahil yun nga, kay Escuderos, parang dati majority siya, ngayon minority siya, minority na siya. Yung dating parang sinasabi na kakasuhan siya ng ombudsman, matutuloy pa ba yun, attorney Jericho? Well, dapat kung meron naman talagang valid grounds, dapat matuloy pa rin yun regardless yung kanyang participation kahapon o yung jump ship niya kahapon. Sabi naman niya, hindi ito political strategy o hindi ito political preservation yung action niya kahapon, but kasi gusto niyang matuloy na yung trabaho sa Senado. Pero dun sa kaso niya regarding the flood control, regarding yung pagtanggap niya ng donation during election sa mga kontraktor, hindi dapat yun mawawala. Dapat tuloy-tuloy pa rin yun. Kasi nga hindi naman nag-iiba yung nangyari dahil lang sumali siya dun sa majority ngayon. So I hope it will not affect, kasi again, at the end of the day, sabi ko nga dati pa, we're looking for accountability. So kahit naman na may ginawa siyang maganda kahapon or may ginawa siyang against or in favor of someone or in favor of a group of person, dapat nandun pa rin or tuloy-tuloy pa rin yung idea of accountability. Opo. Punta naman tayo, attorney, kay Senator Alan Cayetano kasi sinabi niya sa kanyang live stream, siya pa raw ang legal, moral, and legitimate Senate President. Paano yun, attorney? Unang tanong dyan, attorney, totoo ba yun? Totoo pa ba, attorney, na siya pa rin yung Senate President? Gayong meron ng elected, nagpe-preside, Senator Win Gatchalian, siya na yung acting Senate President. Totoo ba yun, attorney? Magulo, ang hirap sagutin kasi bago to bago yung nangyayari, sabi ko nga, ang daming aabangan dito sa serye na sinusundan natin. Kaya lang kung susundin mo and if you justify, may nangyaring session kahapon and you need to take note the idea or the presumption of regularity. So sa any action ng government offices, ng agencies and officer, it is presumed regular. So in order to rebut the presumption of regularity, you need to file a case in court. So kahapon kung titingnan mo, presume natin na regular yung session. Regular yung declaration of vacancy ng lahat ng
ng posisyon sa Senado at regular yung eleksyon ni Senator Sherwin Gatchalian as Senate President pro tempore. So, if you will follow that logic na regular yung nangyari kahapon, mali na yung posisyon ni Senator Alan na he is still the legal, moral, may spiritual pa yata na sinasabi, spiritual Senate President, no? Pero kailangan niya nga i-contest yung regularity or yung presumption ng regularity na to sa korte. So I said ang magandang move dyan is to at the end of the day to settle or the controversy, file a case in sa Korte Suprema para lang madetermina kung tama ba yung nangyari. Pero if you will follow logic and follow law and the rules, presume regular yung nangyari kahapon. Opo, eto pa attorney, isa pang mahalagang punto kasi supposed to be ngayong araw yung hearing para or yung pag-uusap sa flood control na anomalies, ngayong araw yung nakasked. Pero dahil bago na attorney yung chair ng Blue Ribbon Committee, Senator Erwin Tulfo na, sabi niya sa Lunes na daw yung hearing regarding dito sa flood control anomalies. Sino ngayon dito, attorney, ang masusunod? Tuloy pa ba yung ngayon na hearing sa flood control, attorney Jericho? Well, again, no, kaabang-abang. Ay, hindi ko masasagot. Siyempre, malamang mayroong mangyayari mamaya. No, we need to wait. Antabayanan natin. Ako nga, nakatutok na sa TV para mapanood yung mangyayari mamaya. Kasi definitely mayroong mangyayari kung ipupursyon nila na gusto nila ituloy yung hearing mamaya. And then a certain portion of the Senate, sabi nga kahapon work from home na lang daw muna ngayon eh. 'Di ba? Work from home daw muna yung Senado based on the memorandum issued by Acting Senate President Sherwin Gatchalian. So hindi ko talaga masasabi kung ano mangyayari. Pero again, based on the presumption of regularity na dahil may nangyaring session kahapon, ang controlling dapat dyan is yung Blue Ribbon Committee ni Senator Erwin Tulfo. Pero that again, hindi siya nire-recognize nung old majority and merong press release na tuloy ang session, ang hearing mamaya. So we need to wait kung ano talagang mangyayari. And again, sabi nga kahapon isang dean ng law school, this is uncharted territory. Hindi pa to nangyayari noon. So, wala pa tayong masyadong alam kung paano i-explain kasi ngayon pa lang to nangyayari. And I think marami pang mangyayari sa mga susunod na araw na kaabang-abang. So, dapat natin abangan at pag-aralan. Opo, eto pa attorney, naisip ko lang. Paano attorney kung magpumilit si Senator Alan Cayetano na, oy, umano ka diyan, Senator Gatchalian, ako pa rin ang Senate President. may magagawa pa rin ba siya doon, attorney Jericho? Pwedeng mangyari 'yon, no? Pwede siyang mangyari. Especially hindi kinikilala ni Senator Alan Peter Cayetano yung nangyari kahapon na session. Kiniklaim pa rin niya yung leadership ng Senado. But the proper way not to bring this to the streets or not to bring this outside the Senate, but ang proper way dito is to file a necessary petition sa Supreme Court to question the legality of the proceedings yesterday. Tulad nung nangyari noong 1949, no, na sa Avellino versus Cuenco, inakyat to nung natalong Senate President. Inakyat niya sa Korte to settle the controversy. And right now, given the expanded jurisdiction ng Korte Suprema na meron ng power to determine whether there's a grave abuse of discretion on the part of the Senate, pwede na siya i-resolve ng Senate, ng Korte Suprema, yung issue regarding quorum and regarding leadership. So, tingin ko, mas magandang way yun, no? Para at least ma-explain mabuti sa atin, no? Sa atin, kung ano ba talaga yung quorum, ilang numbers ba talaga ang kailangan, at ilang numbers ba talaga yung kailangan para makapagpalit ng Senate President. Okay po. Tapos, attorney, ito mga remaining question na lang, attorney. Yung dating majority, syempre minority na ngayon. Paano kung hindi sila pumayag, attorney? Attorney Jericho. Well, outnumbered sila eh, no? Kung titingnan mo ang setup natin ngayon is 12-10. 12-10 na lang siya, no? 12 yung
Wing Gatchalian wing, and then 10 na lang yung Alan Peter Cayetano wing. Kasi kung titingnan mo, wala si Senator Bato tsaka wala si Senator Jinggoy. So mababawa, dapat 12-12 yan, no? 12-12 kung nandiyan si Senator Jinggoy tsaka si Senator Bato. Pero since wala sila, 10 na lang yung Alan Cayetano wing. So 12 pa lang, 12 na lang yung yung Wing Gatchalian wing. So outnumbered yung yung side ni Alan Peter ngayon. Kung titingnan mo. So kung susundin mo yung rules, usually majority always wins. Wala sila magagawa. Opo, iyon. Eto, attorney, itong nangyayaring away nga sa Senado. Ito, attorney, malihis lang ako ng konti. Anong masasabi niyo doon, attorney, sa sa hindi pagpasok ng majority ng 3 araw? Legal ba yun, attorney? O talagang hindi yun pwede, attorney Jericho? Well, ang pagpasok naman is discretionary, pero tingnan mo yung nangyayari. Ang daming business na hindi natuloy. Diba, ang daming appointment na udlot, ang daming bill na hindi nabasa during that particular period. So maraming, in a sense, in that particular 3 days na wala yung majority, wala yung Alan Cayetano wing, tumigil yung Senado. Diba? So tumigil yung trabaho doon, walang nangyari, wala silang nagawang trabaho. At the end of the day, apektado yung taong bayan, yung mga stakeholders. So yun sana ang isipin, no? Hindi yung political ambition or yung preservation mo ng power, but yung role mo as a legislator and your responsibility to the people. Pero kung titingnan mo, discretion naman nila yan na hindi sila pumasok. Pero if you will look again to the Constitution, the minority, yung 11, kung walang quorum, yung 11 can, number 1, adjourn today hanggang magka-quorum or compel yung mga absent to attend the hearing. Pwede nilang utusan yung sergeant at i-issuean mo yan ng ng order to be present para lang magkaroon ng quorum. So may compulsion, the minority can compel the majority to attend under section 16 paragraph 2. Opo. Eto, attorney, pagpapalit na ito ng liderato, and even isali na natin itong away na ito sa Senado ng majority and minority, makakaapekto kaya ito, attorney, sa impeachment ni VP Sara, attorney Jericho? Meron, at in a sense, kasi take note, sino ba ang nag-preside ng impeachment ng Vice President? Siyempre yung Senate President. So kung yung Senate President, leaning towards, dapat naman impartial lagi yung presiding officer. Pero siyempre, if kapartido kakampi, may epekto yan, no? May epekto sa magiging procedure ng Senate impeachment, acting as an impeachment court. Hindi natin pwede baliwalain, no? Again, impeachment is a political game. Hindi siya basically a sole judicial or judicial proceeding, pero more likely it's a quasi-judicial, quasi-political. No, may involvement pa rin yung affiliation, yung political affiliation mo. So mas marami kayo doon, mas may power kayo doon, mas magiging favorable yung decision. Opo. Ito, attorney, last question. Opo. Sige. Opo. Ito, attorney, last question na lang bago tayo magtapos. Bukod sa pag-file sa Supreme Court, attorney, ano pa ba yung ibang mga legal na pwedeng gawin ni Senator Alan or ng dating majority para mabawi yung kanilang makabalik sila sa position, attorney Jericho? Secure numbers. Wala na ibang pwedeng gawin internal lang yan So nasa loob yung pag-solve ng problema. If gusto talaga ma-regain ni Alan Peter yung presidency at saka yung control ng Senate, di maghanap sila ng one more person. Papasukin nila si Bato de la Rosa. Di ba? Papasukin nila si Senator Bato para magkaroon sila ng additional person. Tapos ibalik nila si Chis Escudero sa side nila, and then they will have the control of the Senate now. Pero other than that, no, sabi natin, these matters are all discretionary. Yung pagpili ng leadership ng Senado, pagpili ng committee membership,
pagpili ng Senate President pro tempore, these are discretionary or based on the wisdom ng mga members ng Senado. Hindi siya yung tipong based on rules, based on facts, but based on the discretion. Sino ba yung gusto nilang mamuno? For as long as they do not have the numbers, hindi yan mapapalitan. Unless they go to the Supreme Court to say, nung napili si Senator Will, may grave abuse of discretion. So, pwedeng sabihin ng Korte Suprema, tama, may pag-abuso na nangyari. Yun, mababaliktad, may babalik sa dati. Pero as long as walang nangyayaring ganon, yung discretion ng nakakaraming member ng Senado ang mananaig o mag-prevail over the minority.